Nagsisimula ang pelikula sa eksenang sumasalakay si Helena Belova sa isang laboratorio. Inupakan niya ang ilang gwardiya bago matagpuan ang mga dokumento at kagamitan na kailangan niyang kunin bilang utos mula kay Kontesa Valentina de Fontaine para sa Ox-E Group. Isang siyentipiko ang nagtangkang pigilan siya, binalaan siya tungkol sa ginagawa ni Valentina sa tinatawag na Project Sentry. Naglaban sila at habang nagpapaputok ang siyentipiko kay Yelena, aksidenteng nabaril nito ang sarili sa mukha. Nakuha ni Yelena ang lahat ng kailangan niya, pinasabog ang laboratorio at nag-ulat pabalik kay Valentina. Sa DC, si Bucky Barnes ay isa ng halal na kongresista at kasali sa isang paglilitis kung saan pinagpapasiyahan kung tatanggalin sa pwesto si Valentina dahil sa pagsasagawa ng mga lihim na operasyon. Kasama niya ang tapat niyang assistant na si Mel. Ipinagtatanggol ni Valentina ang sarili sa korte sa pamamagitan ng pagbanggit sa insidente ng Red Hulk at sa pagkawala ng Avengers, na dati tagapagsalba ng mundo sa panahon ng krisis. Kaya para kay Val, makatuwiran ang kaniyang mga naging hakbang. Pumunta si Yelena upang bisitahin si Alexei Shostakov Red Guardian sa kanyang tahanan, kung saan siya'y namumuhay mag-isa. Ibinahagi ni Yelena ang kanyang pagkadismaya sa mga trabaho niya sa nakaraang mga taon at patuloy pa rin niyang nararamdaman ang bigat ng pagkamatay ni Natasha. Matapos ang kanilang pag-uusap ni Alexei, tumawag si Helena kay Val upang tanggapin ang kanyang susunod na misyon. Pinapunta ni Valentina si Yelena sa The Vault para patumbahin ang isang target, si Ava Star Ghost. Pagdating ni Yelena at handa na siyang patayin si Ava, bigla siyang inatake ni John Walker, US agent. Binaril naman si Walker ni Antonia Dreykov, Taskmaster. Nagpalitan ng putok at labanan ng 4 hanggang sa biglang lumitaw si Ava sa harap ni Taskmaster at binaril ito sa ulo. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nakita ng 3 ang isang misteryosong sibilyan na nakaligtas, si Robert Bob Reynolds. Napagtanto nilang si Valentina pala ang nag-utos sa kanilang patayin ang isa't isa at ang mga artifacts sa gusali ay pag-aari ng Ox-E Group. Nililinis ni Valentina ang ebidensya, pati na ang mga assassin. Tinangkang dumaan ni Ava sa pader gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit napigilan ito ng isang supersonic na makina. Nahanap ni Helena ang pinanggagalingan ng kapangyarihan at sinira ito ni Walker. Nakaalis si Ava at binuksan ang pinto para makatakas ang lahat, bago pa tuluyang umandar ang incinerator. Naipit si Yelena sa isang alaala. Nakita niya ang kanyang batang sarili na inaakit si Anya papunta sa gubat para patayin bilang bahagi ng una niyang pagsubok sa Red Room. Nagising si Yelena sa alaala na dulot ng di sinasadyang paghawak niya sa kamay ni Bob. Kasama sina Walker at Ava, sinubukan nilang makalabas mula sa The Vault. Iminungkahi ni Bob na magsikapit kamay sila at maglakad paakyat sa mga pader. Halos mahulog sila nang kunin ni Walker ang isa sa mga baton ni Yelena para makaakyat. Pero nakarating din silang lahat sa itaas. Pagdating nila, nahawakan ni Walker ang kamay ni Bob at nakita ang isang nakakahiya niyang alaala. Isang pagtatalo nila ng kanyang asawa kung saan mas pinagtutuunan niya ng pansin ang mga balita tungkol sa pagkabigo niyang maging bagong Captain America kaysa sa sarili nilang anak. Nasa isang gala si Valentina kasama si Mel, kung saan naroon din si Bucky na nakikipagtulungan kay Congressman Gary upang pabagsakin si Val. Nilapitan ni Bucky si Mel at ibinigay ang kanyang contact info sakaling gusto nitong magtrabaho para sa mas matinong tao. Nakita ni Mel ang surveillance footage sa The Vault at iniulat kay Valentina na nagsanib puwersa na ang mga target nila. Kalaunan, tumawag si Mel kay Bucky na naghimok sa kanyang magtestigo laban kay Valentina. Sinabi ni Mel kay Bucky na subaybayan ang signal ng kanyang telepono. Dinala ni Valentina ang isang grupo ng mga bayarang sundalo sa The Vault para patayin sina Yelena, Walker at Ava. Sinubukan ng mga assassin na makahanap ng sariling paraan palabas at makaiwas sa mga sundalo. At kalaunan ay nagbihis sila gamit ang armor ng mga ito para makatakas. Pinigilan sila ng mga gwardya
Kaya bumaba si Bob mula sa getaway van at inagaw ang atensyon ng mga bantay para makatakas ang iba. Pinaputukan si Bob ng mga armadong lalaki pero hindi siya nasaktan na ikinagulat ni Val. Lumipad si Bob pataas sa himpapawid pero nawalan siya ng malay sa mataas na altitude kaya bumagsak siya pabalik sa The Vault kung saan siya nahuli ni Val at ng kanyang mga tauhan. Sina Yelena, Walker at Ava ay naglalakad sa disyerto upang makahanap ng paraan palabas. Nabanggit ni Ava si Taskmaster na ayon kay Yelena ay isa ring biktima ng malupit na kapalaran tulad nila. Kinaumagahan, natagpuan sila ni Alexei na nakapagtago bilang super ng limo ni Val at nalaman niyang may balak kay Yelena. Naiilang si Yelena dahil sa itsura ng sasakyan na dala ni Alexei, isang pangit na limo na halos hindi niya kayang paandarin. Pero sumakay pa rin sila para makatakas. Sinundan sila ng isang convoy ng mga van na puno ng mga bayarang sundalo na nagpapaputok sa kanila. Sinubukan ni Ava gamitin ang kanyang mga kapangyarihan pero napigilan siya ng pang-supersonic na makina. Sa kabutihang palad, iniligtas sila ni Bucky gamit ang kanyang mga granada para sirain ang mga van. Subalit, ibinato niya ang isang kadena papunta sa limo na naging dahilan para ito'y tumilapon at bumaligtad. Nagising si Bob at sinalubong siya ni Valentina na kumbinsido siyang bilang si Sentry, taglay niya ang kapangyarihan ng isang Diyos. Hinawakan ni Valentina ang kamay niya at nakita ang isang alaala ng kanyang kabataan kung saan aksidente niyang pinapasok sa kanilang bahay ang isang lalaki na kalaunay pumatay sa kanyang ama. Nangako si Bob kay Val na kaya niyang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Hinuli ni Bucky sina Yelena, Alexei, Walker at Ava. Tumawag si Mel kay Bucky upang balaan siya tungkol sa mga plano ni Val kay Bob Ponton Sentry, lalo na't ayon sa mga record ni Bob, siya ay may problema sa pag-iisip noong isailalim siya sa eksperimento. Pinangunahan ni Bucky ang 4 upang habulin si Val at pigilan ang anumang plano nito para kay Sentry. Narinig ni Val ang babala ni Mel kay Bucky at ipinaliwanag niya ang kanyang paniniwala na may mga masasamang tao at mas lalong masama. At kahit alam niyang kabilang siya sa masasama, nais niyang pigilan ang mas malalalang tao sa pagkuha ng kapangyarihan. Ang Thunderbolts, isang sarkastikong pangalan na ibinigay sa kanilang grupo matapos malaman na ito ang pangalan ng Pee-wee soccer team ni Elena noon, ay pumunta sa lungsod at binangga ang watchtower ni Valentina na dati punong tanggapan ng Avengers. Nilabanan nila ang mga gwardya ni Valentina bago sumakay ng elevator paakyat. Hinarap sila ni Val at Bob na ngayon ay may suot na bagong suit at kilala na bilang si Sentry. Sinubukan ng grupo na pigilan si Sentry ngunit hindi tumalab ang kanilang mga atake. Lahat sila ay natalo. At pinunit pa ni Sentry ang braso ni Bucky na gawa sa vibranium. Napilitang tumakas ang Thunderbolts, ngunit nagsimulang balingan ni Sentry si Valentina dahil naniniwala siyang hindi na niya kailangang sumunod sa mga utos nito. Bago niya ito masakal hanggang mamatay, dumating si Mel at ginamit ang kill switch para mawala ng malay si Sentry. Pagkaalis ni Val at Mel, binalot ng kadiliman ang katawan ni Bob. Sa labas, tinitingnan ng grupo ang kanilang mga pagsusumikap bilang pagkabigo dahil hindi sila mga bayani. Habang naghihiwalay sila, naabutan ni Alexei si Helena na biglang napaluha dahil wala siyang ibang ginagawa sa buhay kundi ang trabaho niya. At nag-iisa siya kaya umaasa sa pag-inom para makayanan ang lahat. Binigyan siya ni Alexei ng pampalakas ng loob at pinaalala na mas malaki siya kaysa sa nakikita niya sa sarili niya. Nang bahagyang gumaan ang loob ni Helena, sumama sila sa isang tao na nakatingala sa langit kung saan makikita si Sentry na ngayoy naging The Void. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para gawing mga anino ang mga tao sa New York. Nagtipon muli ang mga Thunderbolts upang tumulong sa pagliligtas ng mga sibilyan. Ngunit pinuno ng kadiliman ng The Void ang buong lungsod. Nagpasya si Helena na pumasok mismo sa The Void upang pigilan si Sentry. Nasa loob siya ng mga alaala kabilang ang isa kay Anya at pilit niyang nilalabanan at tinatakasan ang kanyang mga nakaraang trauma hanggang sa makarating siya sa isang silid kung saan naroon si Bob
na mukhang normal at nakaupo. Ang kanyang masakit na alaala ay tungkol sa pang-aabuso ng kanyang ama at ang sisi ng kanyang ina sa kanya dahil sa pagtatanggol sa ina. Sinubukan ni Helena na kausapin siya para tulungan siyang labanan ang depresyon dahil dati niyang sinabi kay Bob na itago lang ang kanyang mga negatibong damdamin kaysa harapin ang mga ito. Pumasok na rin ang ibang miyembro ng grupo sa The Void. Ngunit tinukso ni Bob ang kanyang Void counterpart at napigilan nito ang iba. Nagsimula si Bob na suntukin si Void. Ngunit iyon pala ang gusto nitong mangyari. Tumakbo si Helena sa mga debris at niyakap si Bob. Pinaalalahanan siyang hindi siya nag-iisa. Sumali ang buong Thunderbolt sa yakapan na nagpasigla kay Bob at naiahon siya mula sa The Void. Bumalik sa normal ang buong lungsod at ang mga tao rito. Sa labas ng The Void, wala nang alaala si Bob kung ano ang nangyari. Ang Thunderbolts ay sumusunod kay Valentina, pero nailigtas niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-organisa ng isang press conference at pag-anunsyo na siya ang may plano palang buuin ang grupo at ipinakilala niya sila bilang bagong koponan ng Avengers. Habang nagagalak ang madla sa bagong grupo ng mga bayani, pinaalalahanan ni Helena si Val na ibig sabihin nito, ngayon ay sila na ang may kontrol sa kanya. Pumunta si Alexis sa isang supermarket kung saan nakita niya na ang New Avengers ay nasa pabalat ng Wheaties cereal. Sinubukan niyang mapansin siya ng isang babae roon para bilhin ang cereal, pero hindi siya napansin. 14 na buwan ang lumipas. Ang New Avengers ay nakatanggap ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May mga tumatanggap sa kanila bilang bagong mga bayani, ngunit may ilan ding hindi. Si Sam Wilson ay partikular na nagsusubok na kasuhan sila dahil sa paggamit ng kanilang pangalan. Si Bob naman ay pinipilit na kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan dahil natatakot siyang bumalik ang The Void. Nang makakuha ang grupo ng balita tungkol sa isang krisis sa kalawakan at isang hindi kilalang sasakyang panghimpapawid na papasok sa atmosfera ng mundo, ginamit nila ang kanilang mga surveillance camera para hanapin ito. Sa gilid ng sasakyang iyon, may nakalagay na malaking numero 4.